Alam mo ba na kaya mong baguhin ang lahat sa iyong buhay sa loob lamang ng 6 na buwan? 6 na buwan. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero totoo ito. At ipapakita ko sa iyo kung paano. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagbabago ay nangangailangan ng mga taon. Na kailangan mong mag-ipon ng pera sa loob ng mga dekada. Mag-aral ng matagal. Maghintay na magkaayos ang lahat ng bagay. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng iyon ay isang kasinungalingan? Paano kung ipakita ko sa iyo na ang kailangan mo ay nasa loob mo na, at kung gagawin mo ito, magsisimula ng magbago ang iyong realidad sa loob lamang ng ilang linggo? Alam mo ba kung ano ang pinakakaraniwang pagkakamali na humahadlang sa mga tao na baguhin ang kanilang buhay? Hindi nila alam kung ano ang gusto nila. At dito nagsisimula ang lahat. Kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo, anuman ang daan ay magiging tama para sa iyo, at kaya naman ang buhay ng maraming tao ay nauurong sa kalituhan, pagkabigo, at paulit-ulit na pagkakamali. Naramdaman mo na ba ito? Gising ka, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bills, sinusubukang ayusin ang lahat at sa huli ng araw, parang wala namang nangyari. Nangyayari ito dahil hindi ka pa nagdedesisyon. Ang magdesisyon ay iba sa maghangad. Ang desisyon ay isang hakbang ng pagpapasya. Ito ay isang utos na ibinibigay mo sa universo, at higit sa lahat, sa iyong sarili. Natutunan ko ito sa pinakamahalagang paraan. Noong 1966, ako ay nakaupo sa opisina ng isa sa mga pinakamahalagang guro na nagkaroon ako sa buhay, si Earl Nightingale. Pagkatapos ng isang oras na pag-uusap, tiningnan ko siya at tinanong ko, "Earl, ano ang sikreto? Ano ang talagang gumagawa ng kaibahan?" Tinitigan niya ako ng mata na may kalmadong pakiramdam at sinabi, "Bob, wala talagang sikreto. Ito ay tungkol sa pag-upo, pagpapasya kung ano ang gusto mo at pagtatalaga na makamit ito." Ang sandaling iyon ay nanatili sa aking alaala. Dito nagsimula ang lahat ng pagbabago. Dahil noon, hindi ko pa alam ng malinaw kung ano ang gusto ko. May mga malabong hangarin at hindi tiyak na layunin. Ngunit wala pang desisyon. At marahil nandyan ka na ngayon. Marahil naghihintay ka na magkaroon ng pera bago magdesisyon. Naghihintay na maging handa. Naghihintay na may sumuporta sa iyo. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang desisyon ay nangunguna. Ang pera ay darating pagkatapos. Ang kalinawan ay darating pagkatapos. Ang suporta ay darating pagkatapos. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa desisyon. Maraming tao ang nakatali sa isang siklo na tinatawag kong passive hope. Sinasabi nila, sana may magbago, sana balang araw, kapag may oras na ako. Pero napansin mo ba na hindi dumating ang araw na yon? Dahil hindi ito tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa layunin. At higit pa rito, ito ay tungkol sa malinaw na pagpapahayag ng kung ano ang gusto mo sa buhay. Kapag sinabi mo ng buong puso, ito ang gusto ko, nagsisimula kang magbago ng iyong panginginig, iyong pananaw, at iyong mga kilos. Nagsisimula mong tingnan ang mundo sa ibang paraan. At narito ang isang mahalagang teknikal na detalye na hindi naintindihan ng karamihan. Kapag gumawa ka ng tunay na desisyon, ang iyong nervous system ay tumutugon. Pisikal. May dala akong isang card na may nakasulat na layunin ko. Tuwing inilalagay ko ang aking kamay sa aking bulsa at hinahaplos ang card na yon, ang aking mga pandama ay aktibo. Ang panginginig ng imahe na yon ay nagpapagana ng isang partikular na grupo ng mga selula sa aking utak. Nagdudulot ito ng reaksyon. Nararamdaman ko ang isinulat ko. Nakikita ko ito sa aking isipan. At hindi mo kayang mag-isip ng mabuti at masama ng sabay. O iniisip mo ang gusto mo o nalunod ka sa iyong mga problema. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. At kapag pinag-uusapan ko ang desisyon, hindi ko tinutukoy ang maliliit na layunin batay sa mga bagay na alam mo nang gawin. Hindi ito makakapagpagalaw sa sinuman. Ang mga iyon ay simpleng pagpapanatili lamang sa comfort zone. Ang mga tunay na layunin, mga tamang desisyon, ay nangangailangan na tignan mo ang isang bagay na hindi mo pa alam kung paano mo gagawin. At kahit na ganun, kailangan mong sabihin, ito ang gusto ko. Kailangan mong magsimulang makinig ng mas mabuti sa kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ang iyong mga pinakamalalim na hangarin ay hindi galing sa ego. Ang mga ito ay galing sa banal na bahagi ng iyong personalidad. Ang tunay na pagnanasa ay nagmumula sa iyong espiritual na kakanyahan. Ito ang universo na tinatapik ka at sinasabing, kaya mo pa. Pero ano ang ginagawa ng karamihan?
ipinagkakait, pinipigilan, nagdududa. Dahil sila ay tinuruan na mag-isip ng maliit, na maging realistiko, na magkasya sa kaunti. Ilang beses mo na bang narinig ang hindi ito para sa'yo? Ilang beses mo na bang sinabotage ang sarili mo, kahit na malinaw na alam mo kung ano ang gusto mo? Naisip mo na ba na baka hindi kailanman ang problema mo ay kakulangan ng oras, pera, o suporta kundi kakulangan ng desisyon? Hindi ka ba pagod na mabuhay ng isang buhay na kalahati lang, na nagkukunwaring abala, habang sa loob mo ay ramdam mong hindi ka umaabot sa kahit saan? Naranasan ko ito. Alam ko kung ano ang nararamdaman nito. Ako mismo ang naging ganong tao. Pero ang oras ng pagbabago ay nagsisimula ngayon. Kumuha ka ng papel. Isulat, nagdedesisyon akong, sa susunod na 6 na buwan, gagawin ko at tapusin ito ng mga bagay na talagang gusto mo. Isulat mo ng walang takot. Isulat ang mga bagay na magpapabilis ng tibok ng iyong puso sa simpleng pag-isip pa lang. At kung marinig mo ang boses na nagsasabing imposible ito, magpasalamat ka. Dahil ito ay senyales na tinamaan mo ang tamang punto. Nagsisimula ka ng hamunin ang lumamong mental na programa na siyang nagbigti sa iyo hanggang ngayon. At may sasabihin ako sa iyo, kapag tunay na nagdesisyon ka, magsisimula ng mangyari ang mga bagay. Lilitaw ang mga tao. Dadating ang mga oportunidad. Magsisimula kang gumalaw ng iba. At lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay bunga ng iyong desisyon. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Talaga. Hindi ang irrealistiko. Hindi ang iniisip ng iba kung ano ang kaya mo. Ano ang gusto, El? Ito ang tanong na magbabago ng lahat. At ang tapat mong sagot ay magsisimulang magbago ng iyong buhay mula ngayon. May kapangyarihan sa loob mo ngayon mismo, at ang kapangyarihang ito ay hindi nakadepende sa iyong bank account, sa iyong nakaraan, sa iyong antas ng edukasyon, o sa lungsod na tinitirahan mo. Ito ay ang kapangyarihan ng paglikha. Paglikha ng iyong realidad. Paglikha mula sa wala ng lahat ng bagay na nais mong maranasan. Ngunit narito ang detalye, ang kapangyarihang ito ay hindi otomatikong gumagana. Ito ay tumutugon sa iyong panloob na imahe. Tumutugon ito sa iyong pinaniniwalaan, sa iyong nararamdaman, sa iyong iniisip. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay na nakakulong sa isang buhay na ayaw nila, dahil hindi nila namamalayan na patuloy nilang pinapalakas ang mga imahe ng limitasyon, takot, at kakulangan. Natanong mo na ba kung bakit may mga tao na parang may magnet para sa mga oportunidad, pera, at solusyon? Lumilikha sila ng isang ideya, nararamdaman nilang parang totoo na ito, at sa isang paraan, lahat ay nagsisimulang mag-alin. Hindi ito mahika. Ito ay pisika. Ito ay panginginig. Ang lahat ng bagay sa universo ay nanginginig. At ang iyong mga iniisip ay isang frequency. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay ng may emosyonal na intensity, binabago mo ang iyong frequency at, dahil dito, binabago ang mga bagay na iyong ina-attract. Hindi ito teorya, ito ay batas. Ngayon, makinig ka, hindi sapat ang mag-isip ng positibo. Ang pag-isip ay simula pa lamang ng proseso. Ang talagang magbabago ng iyong buhay ay ang emosyonal na pakikisalamuha sa imahe na dala mo sa iyong sarili. Kaya't palagi akong may dalang card sa aking bulsa na may nakasulat na layunin. Bawat pagkakataon na inilalagay ko ang kamay ko sa bulsa at nararamdaman ang papel na yon, hindi lang ang pandama ang aktibo. Isang reaksyong neurologo ang nangyayari. Isang grupo ng mga selula sa utak ko ang nagliliwanag. Ang imahe ng mga bagay na nais kong makamtan ay kumikislap sa harap ng aking isipan. Nararamdaman ko ito na parang totoo. At sa mga sandaling iyon, ang aking isipan at katawan ay ganap na nakasint sa hinaharap na pinili kong likhain. Isipin mo, nakaranas ka na ba ng isang panaginip na sobrang vivid na nagising ka na basang-basa ng pawis, at ang puso mo'y mabilis na tumitibo? Tumugon ang katawan mo sa isang imaheng nilikha ng iyong isipan. Inisip ng katawan mo na totoo ito. At kung nangyari ito sa isang panaginip, ano ang pumipigil sa iyo na gamitin ang parehong prinsipyo ng may malay, araw-araw, upang likhain ang buhay na nais mong magkaroon? Ang problema ay karamihan sa mga tao ay kabaligtaran ang nararanasan. Paggising nila, binubuksan nila ang telebisyon, nakikinig ng masamang balita, hinarap ang mabigat na trapiko, iniisip ang mga bayarin at lahat ng mga imaheng ito ay naiipon, bumubuo ng isang mental na pelikula ng takot, limitasyon, at pagkapagod.
At tanong sila, bakit walang pagbabago? Ang sagot ay simple, dahil ang imaheng kanilang bitbit ay patuloy na pareho. At ang imaheng ito ang patuloy na naggagabay sa kanilang mga emosyon, mga aksyon, at sa huli, ang kanilang mga resulta. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na marahil hindi mo pa narinig ng malinaw, hindi kayang tukuyin ng iyong isipan ang pagkakaiba ng totoo at katang isip. Tinutugon lang nito ang paulit-ulit na nararamdaman mo. Kung araw-araw mong inuulit na ikaw ay broke, mag-isa, o nawawala, mahuhulaan mo kung ano ang patuloy mong mararanasan. Ngunit kung magbibigay ka ng disiplina upang mag-visualize ng may mga detalyadong imahe ng buhay na nais mong maranasan at i-embody ito ng may emosyon, magsisimula mag-react ang iyong katawan, magbabago ang mga aksyon mo, at sasagot ang universo. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay vibrational congruence. Isang magandang halimbawa si Steve Harvey. Bago siya sumikat, isinulat niya ang lahat ng bagay na nais niyang makamtan. Nag-visualize siya ng may intensity. Nagsalita siya na parang naroroon na siya. At kahit walang pera, kahit walang mga resources, pinanghawakan niya ang imaheng iyon ng mga taon. Ngayon, lahat ng iyon na dating mga pangarap ay naging realidad. At hindi dahil siya ay sinuwerte, kundi dahil nirespeto niya ang batas. Ang parehong batas na kasalukuyang gumagana sa iyong buhay ngayon, kahit na alam mo ito o hindi. Maaari mong gamitin ang parehong lakas na ito. Ngayon, magsimula ka sa maliit. Kumuha ng isang kwaderno at isulat ng detalyado kung paano ang iyong perpektong buhay. Saan ka nakatira? Sino ang kasama mong gumising? Ano ang ginagawa mo sa buong araw? Magkano ang pumapasok na pera sa iyong account? Paano ka nararamdaman? Pagkatapos, isara ang iyong mata at tingnan ito na parang totoo. Huwag lang mag-imagine, maramdaman ito. Pakinggan. Hawakan. Huminga ng katotohanan na ito. Gawin ito araw-araw nang hindi bababa sa 21 araw. At obserbahan kung ano ang magsisimulang mangyari. Mapapansin mo na nagbabago ang iyong postura. Nagbabago ang iyong pananalita. Ang mga desisyon na ginagawa mo ay nagbabago. At ito ay mag-a-attract ng mga bagong pagkakataon, tao, at oportunidad. Dahil ang bagay na pinanghahawakan mo sa isipan ng malinaw at may sapat na intensity, tiyak na magsisimulang magbago ng anyo. Ikaw ay isang tagalikha. Palagi kang naging isa. Ang kaibahan ngayon ay maaari mong piliing lumikha ng may malay. Ang pagpili ay nasa iyo. May isang bagay na kumokontrol sa iyong buhay sa eksaktong sandaling ito, at baka hindi mo pa ito alam. Hindi ito ang gobyerno, hindi ang iyong boss, hindi ang iyong bank account. Isang hindi nakikitang programa ang tumatakbo sa iyong isipan. Isang programang nagpapaulit ng mga behavior, reaksyon, at desisyon na parang ikaw ay natrap sa isang cycle. Ang programang ito ay tinatawag na paradigma. At hanggang hindi mo ito binabago, walang talagang magbabago sa iyong buhay. Ang isang paradigma ay isang koleksyon ng mga paniniwala at mga gawin na malalim na nakatanim. Nabuo ito sa buong iyong buhay, mula sa iyong pamilya, paaralan, mga karanasan, at lipunan. Ang pinakakahanga-hanga pa dito ay kumokontrol ito sa halos 75% ng lahat ng iyong ginagawa. Isipin mo ito saglit, ang karamihan ng iyong araw ay pinipili ng mga pattern na hindi mo naman pinili ng malay. Nagising ka, nag-iisip ka ng pareho, nararamdaman mo ang pareho, tumutugon ka sa parehong mga bagay, bumabalik sa mga nakasanayang gawi, at pagkatapos ay nagtatanong ka kung bakit pareho lang ang mga resulta. Ilang beses ka na bang nagtangkang baguhin ang isang aspeto ng iyong buhay at, kahit na may mabuting layunin, ay bumalik ka pa rin sa simula? Nagsimula ka na bang magdieta at tinigil? Sinubukan mo na bang mag-ipon pero naubos din lahat? Nangako ka na bang magbabago pero may nag-udyok sa iyo na bumalik sa dati? Iyan ang paradigma kumikilos. At ito ay mapanlin lang. Pinipilit nitong kumbinsihin ka na ginagawa mo ang iyong makakaya, pero ang totoo ay inuulit mo lamang ang nakaraan. Ang pinakamapanganib na bahagi ng paradigma ay nagbibigay ito ng maling pakiramdam ng kaligtasan. Pinipilit nitong kumbinsihin ka na ang comfort zone ang dapat mong tirahan. Ibinubulong nito ang mga bagay tulad ng masyadong delikado iyan, paano kung magkamali, hindi ka sapat. At kung hindi ka maging mapanuri, tatanggapin mo ang mga ideyang ito bilang mga absolutong katotohanan. Ngunit narito ang susi, ang paradigma ay maaaring baguhin. At kapag ito ay nagbago, lahat ng bagay ay magbabago kasama nito.
Ang paraan ng iyong pag-isip, nararamdaman, at pagkilos, at ang mga resulta na magsisimula mong maakit. Ngunit hindi nangyayari ang pagbabagong ito ng kusa. Nangangailangan ito ng isang masusing, araw-araw na gawain. Gusto kong isipin ang mga paradigma tulad ng mga riles ng tren. Kung ikaw ay nasa riles na patungo sa kakulangan, hindi mahalaga kung gaano mo kabilis itulak, ang huling destinasyon ay pareho pa rin. Ang tanging paraan upang baguhin ang destinasyon ay baguhin ang riles. At iyan ang ibig sabihin ng pagbabago ng paradigma, palitan ang mga panloob na riles na palaging nagdadala sa iyo sa parehong lugar. Nagsisimula ito sa pagiging mapanuri. Pansinin ang iyong kasalukuyang mga resulta. Ang mga iyon ay salamin ng iyong paradigma. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi mong gusto mo, ang mayroon ka ay ang pinapayagan ng iyong paradigma. Kaya ang tunay na tanong ay, anong pattern ang nagpapatakbo dyan sa loob? Ang susunod na hakbang ay gamitin ang mga mataas na kakayahan ng isipan. Ang iyong imahinasyon, rasyonalidad at kalooban. Ito ang mga makapangyarihang kasangkapan na magbibigay daan sa iyo upang hamunin ang mga lumang paniniwala. Maaari mong gamitin ang imahinasyon upang buuin ang isang bagong imahe ng iyong sarili. Maaari mong gamitin ang rasyonalidad upang kwestiyonin ang mga lumang paniniwala. Maaari mong gamitin ang kalooban upang manatiling nakatuon sa bagong imahe na iyon kahit na ang lahat ay mukhang pareho. Naalala ko ang isang pagkakataon, mga maraming taon na ang nakalipas, nang ako'y inanyayahan upang pamunuan ang isang koponan ng mga nagbebenta. Isa itong malaking pagkakataon, ngunit ang aking paradigma ay sumigaw, hindi ka sapat para dito. At sa isang saglit, muntik ko nang palampasin. Ngunit sa oras na yon, napagtanto ko, hindi ito ako, ito ang aking lumang programa na nagtatangkang protektahan ako. Tinanggap ko ang hamon. At ang desisyong iyon ay nagdala sa akin sa isang bagong antas ng mga resulta. Ang desisyong iyon ay nagpabagsak ng isang piraso ng paradigma. At marahil ngayon ay ikaw ay nasa harap ng isang ganitong pagkakataon. Isang pagkakataon kung saan maaari mong sabihing tama na sa lumang pattern. Ngunit mag-ingat, lalaban ito. Susubukan itong panatilihin ka sa alam na, kahit na ang alam ay hindi komportable. Para sa bawat isa sa atin, may mga pagkakataon na parang may elastiko na hinihila tayo pabalik. Ngunit kung magsusumikap ka at magpapatuloy, kung araw-araw mong iukit sa iyong isipan ang bagong imahe, mga bagong kaisipan, at mga bagong ugali, darating ang punto na susuko ang paradigma. At kapag nangyari yon, ikaw ay magiging malaya. Hindi lang nito binabago ang iyong buhay, binabago nito kung sino ka bilang isang tao. Iyan ang tunay na pagbabago. At ang pagbabago ay nasa iyong mga kamay. Ngunit magsisimula ito sa desisyon na tigilan ang paulit-ulit na ginagawa at piliing maging ang tao na ipinanganak ka upang maging. Ang lahat ng bagay sa ating pisikal na mundo ay nagsimula mula sa isang imahe sa isipan. Lahat. Walang gusali na itinayo, walang sasakyan na ginawa, walang negosyo na nagsimula, nang hindi mo na ito nakita at naiisip ng isang tao sa kanyang isipan. Ang imahe ay nauuna at ang realidad ay sumusunod. At kung nais mong baguhin ang iyong buhay sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong maunawaan ang kapangyarihan ng paglikha na nasa likod ng imahe na iyon. Ang nakikita mo sa iyong isipan ay siyang nagtatakda ng iyong buhay sa labas nito. Kapag nakabuo ka ng isang malinaw at kaakit-akit na imahe ng isang bagay na talagang nais mo, at nanatili kang nakakabit sa emosyonal na aspeto nito, ang imaheng ito ay magsisimulang maging realidad sa mga paraang hindi mo kayang ipaliwanag. Parang nagbubukas ka ng isang panloob na ilaw na nagsisimulang mag-akit ng mga ideya, tao, sitwasyon, at pagkakataon na nasa parehong frequency ng iyong imahen. Dahil ang katotohanan ay simple, ang universo ay tumutugon sa vibration. At ang imahe na hawak mo ay nagtatakda ng vibration na iyong pinapalabas. Nakita ko ito ng maraming beses sa aking buhay. Isa sa mga pinakamalaking karanasan ko ay nang imahehin ko ang pagtatayo ng studio kung saan namin kinukunan ang aming mga programa at pagsasanay. Wala ito sa anumang lugar. Isang ideya. Isang pantasya. Ngunit sa aking isipan, ito ay totoo na. Nakikita ko ang mga kulay, ang mga kasangkapan, ang kapaligiran, ang enerhiya. Naglalakad ako sa espasyong iyon kahit hindi pa ito umiiral sa pisikal na mundo. At alam mo ba ang nangyari? Ilang sandali lang, dumating ang mga pagkakataon, ang tamang mga tao, ang mga mapagkukunan, at ang dati isang imahe ay naging konkretong realidad. Ngunit nangyari lamang ito dahil nanatili akong konektado sa imahe.
Ang karamihan sa mga tao ay hindi ginagawa ito. Hindi nila alam kung ano ang nais nilang makita. O mas masahol pa, hinahayaan nila ang mundo na maglagay ng mga negatibong imahe sa kanilang isipan. Habang tumatagal, nakikita nila ang mga problema, iniisip ang mga utang, nag-uusap tungkol sa krisis, at pinapalakas ang mga pagdududa. At ano ang nangyayari? Ang mga imaheng ito ay nagdudulot ng mga emosyon. Ang mga emosyon ay humuhubog sa mga kilos. At ang mga kilos ay nagdudulot ng mga resulta na desperado nilang nais baguhin. Ngunit hindi nila nakikita na patuloy nilang pinapalakas ang orihinal na sanhi, ang panloob na imahe. Pakinggan mo ito ng mabuti, ang iyong isipan ay parang isang puting papel. Kung hindi mo planong ilagay ang nais mong makita, ang ibang tao ang maglalagay nito para sa iyo. At kadalasan, ang mga imahe mula sa labas ay puno ng takot, kakulangan, at limitasyon. Naranasan mo na bang magsabi ng mga salitang, hindi ito para sa akin, hindi ako ipinanganak para dito, huli na? Ang mga pangungusap na ito ay mula sa mga imahe na itinanim ng ibang tao, ng lipunan, ng mga karanasan mula sa nakaraan. Ngunit maaari mong baguhin ito. Ngayong araw. At ang unang hakbang ay piliin, nang may malasakit, ang nais mong makita sa iyong isipan. Isara mo ang iyong mga mata saglit at isipin, paano ang magiging iyong ideal na buhay? Saan ka nakatira? Ano ang iyong suot? Sino ang iyong kasama? Ano ang nararamdaman mo sa paggising? Paano ka kumikilos sa harap ng mga pagsubok? Buuin mo ang imaheng ito ng may detalyadong pag-isip. Gawing malinaw, matalim at nakakaengganyo. At ulitin ito araw-araw. Hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari ito. Ang universo ang bahala sa kung paano. Ang iyong bahagi ay bumuo ng imahe at manatiling konektado sa emosyonal sa kanya. Ipinakita na sa atin ng agham na hindi binibigyang pansin ng utak ang pagkakaiba ng isang bagay na naranasan mula sa isang bagay na maliwanag na na-imagine. Kapag ikaw ay nag-visualize ng may emosyon, ang utak ay tumutugon na parang ito ay totoo na. Binabago nito ang iyong mga hormones, ang iyong postura, ang iyong body language. At, halos sa isang mahiwagang paraan, nagsisimula ang mundo na mag-react sa bagong vibration na ito. Ngunit narito ang isang babala, sa mga unang araw, magdududa ka. Magmumukhang parang niloloko mo lang ang sarili mo. Ito ang paglaban ng paradigm. Ito ang lumang ikaw na pilit ka pang hinahatak pabalik. Huwag pansinin. Magpatuloy. Panatilihin ang imahe. At dahan-dahan, mapapansin mong may mga pagbabago. Magsisimula sa maliliit na bagay. Isang ibang klase ng pag-uusap. Isang hindi inaasahang ideya. Isang hindi karaniwang imbitasyon. At ito ay lalaki. Dahil ang mga bagay na palagian sa iyo ay nagsisimulang maging hindi maiiwasan sa labas mo. Ang simpleng pagsasanay na ito, ang mag-visualize na may emosyon araw-araw, ay nagbago ng buhay ng libu-libong tao sa buong mundo. Mga tao na nagmula sa wala, mga taong may utang, nadidismaya, nawawala, at ngayon ay namumuhay sa kasaganaan. At nagsimula ang lahat sa isang imahen. Nagsimula ito sa loob. May kapangyarihan ka. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Hindi mahalaga kung anong nangyari dati. Ang tanong na kailangan mong sagutin ay, ano ang pipiliin mong makita sa iyong isipan mula ngayon? Dahil ang nakikita mong malinaw, tinatawag mo ng may lakas. At ang tinatawag mong may lakas, sa hindi maiiwasang paraan, ay nagiging totoo. Pumili ng tamang imahe. At huwag nang tanggapin ang buhay na parang ikaw ay isang tagamasid ng iyong sariling kwento. Ikaw ang lumikha. Palagi na. At oras na para tanggapin ang papel na ito. Ang imahe na pinapanday mo sa iyong isipan ay nagtatakda ng realidad na iyong tinatahak. Nagsisimula ito sa isang malinaw na desisyon na sinusundan ng isang bagong pananaw, pinapalakas araw-araw ng emosyon, focus, at paulit-ulit. Hindi ka alipin ng mga pangyayari, ikaw ang arkitekto ng iyong buhay. At kung ilalapat mo ang mga natutunan mo dito ng may pagsisisi, sa loob ng 6 na buwan, hindi mo makikilala ang iyong sarili. Ngayon, kung handa ka nang magpatuloy at umakyat pa ng isang hakbang sa iyong paglalakbay, ang susunod na video na lilitaw sa screen ay eksakto kung ano ang kailangan mo. Tutulungan ka nitong palawakin ang iyong pangunawa at gawing 1% na mas mabuti kaysa kung ano ka ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Maghihintay ako sa susunod na video.